Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Men of Light at ito po ang ating episode para sa 31st Sunday in Ordinary Time. Ang gospel reading natin ngayon ay galing kay San Marcos at ito yung pinaka-famous at alam na alam natin ang twofold commandment of love, no? Galing from the Gospel of Saint Mark chapter 12 verses 28b to 34. Siguro ito malapit na malapit sa ating puso at memorize na memorize natin. Kamakailan lang po we celebrated All Saints Day, a profound reminder that sainthood is not reserved for a select few, but it is in fact a calling for each one of us. Ang buhay ng mga santo tinuturo tayo sa isang katotohanan na napakahalaga. Wholeness is the key to holiness. Kabuuan ang susi sa kabanalan. Itong mga santong ito, tunay na tao. Though not perfect, they pursued a life that was whole, integrating every aspect of their being, their heart, their mind, and their strength in their love for God. At ngayon pong linggong ito, the gospel presents us to a path to become saints, no? Especially in these modern times. It is an invitation to strive for wholeness in our spiritual life, to unite our thoughts, words, and deeds in harmony with God's love and commandments. Alam niyo po, while reflecting on the gospel, naalala ko po yung old version ng Panatang Makabayan, no? Sinasabi po dun sa last line ng Panatang Makabayan, sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. No? At nung pinagninilayan ko ito, this line speaks to the idea of wholeness, kabuuan. Hindi ka lamang Pilipino sa iyong isip, kundi maririnig din ito, mararamdaman sa iyong salita, at makikita sa iyong mga gawa. No? And today we can draw inspiration from this line as we explore on how wholeness can lead to holiness. Kaya nga po, ang episode na ito ay pinamagatang sa isip, sa salita, at sa gawa. At ito rin po ang tatlong punto para sa ating outline ng pagninilayan natin at pagkukwentuhan para sa episode na ito. At ngayon po, ating munang pakinggan ang ebanghelyo na ipapahayag ni Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus
mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating nagbasa sa Ebanghelyo at narinig natin ay galing sa Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses 28 to 34. At ito ang Ebanghelyo para sa 31st Sunday in Ordinary Time at ang pagninilayan natin sa episode na ito na pinamagatang sa isip, sa salita, at sa gawa. At kasama niyo pa rin po si Father Justin Gatus ng Social Action Center. Kumusta po kayo? Ito po si Father Deo Gala. I'm very happy to be with you for this episode and our taping. Nasa saan po? St. Joseph Chapel dito po sa Clark. Si Father Edwin Bilay po. Nandito ako sa Bahay Pari sa aming Diocese ng Cabanatuan. Welcome po mga fathers at nice to be with you, no? Lalo na kay Father Edwin. Soon, face-to-face, magkikita na tayo. At syempre po, kasama pa rin po natin ang ating direktor, si Among John, Father John Bartolome, no? At simulan na natin ang ating kwentuhan, no? Yung first part natin ay sa isip, no? Our first reading sa aklat ng Deuteronomio presents to us the Shema, no? The great commandment which was quoted also by Jesus in our gospel, "Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone." Para bang itong Shema prayer na ito, it is an invitation to listen, reflect, and internalize this truth that is central to our wholeness, no? Parang tama po ba yung salitang Shema means hindi lamang to hear but also to obey, no? Para bang it is not just about listening with our ears but allowing God's word to transform our thoughts, intentions, and decisions. Yes, Among Deo? Father Justin, thank you for this wonderful outline that you prepared for our Sunday reflection. Yung sa isip talaga, tayong mga Kristiyano, lang Katoliko, kasama yan sa ating pag-aaral, sa ating pananampalataya. Kaya nga po, tignan po ninyo, kalakip ng mga simbahan, usually mga eskwelahan, mga Catholic schools, even universities, the oldest university, if I'm not mistaken, this part of Asia is UST also, di ba? And other schools na they are propagating understanding and even understanding of hindi lang yung mga present sciences and knowledge, but even understanding of our faith. Si Anselm of Canterbury, sinabi niya noon, "Fides quaerens intellectum." Parang faith-seeking understanding or faith-seeking intelligence. Yung hindi lang tayo pinapaniwala blindly. We can question, we can doubt, we can ask, we can do research. In fact, we are open to further studies. Kaya isa sa mga pinakamalaking collections ng mga libro, mga libraries, nasa mga simbahan, nasa mga universities natin, even in the monasteries, they kept our files of our history. Because, of course, yung sa isip, no, and understanding really makes us assured that itong pananampalataya natin, we continue to learn and to understand. Take ko pa ni Justin yung hindi lang yung isip, salita at gawa, kundi yung naunang qualifier na buo. Palagi ko yan ang nagpapahirap dun Kasi mahirap yung buo. Marami sa atin, yung sabi ko, half-hearted. Kaya siguro, parang hindi, yung wholeness, hindi nabubuo dahil nga, hindi natin maibigay yung buo kung ipapass forward natin, di ba, next Sunday, yung Widow's Mite, sabi sa atin ni Jesus, yun na yung buo niyang kabuhayan. Kahit na 2 kusing lang yan. Yun palagi ko ang parang siyang mas paanyaya sa atin. Maibigay natin yung buo. Wag petek-petek, wag kalahati, kundi yung buo. Yun ang unang nakaantig sa akin sa Ebanghelyo ito.
yung pong magandang simula dito yung sinabi rin na love God with all your understanding, ano? Para bang sa simula, yung magsisimula ang lahat pagka mabubuo kapagka naintindihan mo, no? Kapagka naalala mo, no? Ito po lagi ko pong hino-homily rin na minsan guilty rin po ako para bang every time ba na nagigising tayo, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Ano ba yung unang ginagawa natin, no? Minsan ngayon yung ginagawa natin, kinakapa natin yung ating mga cellphones, maghahanap tayo agad ng updates, kung anong latest, kung may message ba tayo. And kung isipin natin, kung meron agad kang nakitang para bang negative na balita, parang hindi magandang balita, ayan, maapektuhan na lahat. Maapektuhan na yung pag-iisip mo simula sa araw mo, para bang sira na, hindi ka na makapag-focus, no? Wherein like kapag ka sinimulan mo pa lang inisip mo sa paggising mo, no? Na ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, para bang ito yung dadaloy lahat sa iyo, no? Lord, nagdaan ako dito sa paghihirap na 'to last time, pero ngayon bagong araw na naman, 'no, bagong, simula na naman. Kaya nga napakahalaga ng, pagsisimula kapagka sa isip. Yes, Father Deo? Minsan yung mga false news na yan, yung mga fake news, galing sa kay Grapevine yan eh. Kaya sabi ko, sino yung Grapevine na yan? Dami yung kinakalat na hindi totoo. Sabi, anong pilido ni Grapevine? Kasi parang natin nga hindi. Anyway, kahit na nagbibiro lang po ako. Sa Kapampangan, Father Edwin, Kapampangan, yung salitang makiramdam, makiramdam, sa parang makinig. Sa Kapampangan, dalawang meaning yan. Pag sinabing makiramdam, magikinig. Sa you listen. Pero another term of makiramdam, yung damdamin, yung pakikisa sa damdamin. Yung hindi lang it's something that you intellectualize, but also you learn from our understanding of how we feel about the situation. In fact, ito yung next later on na pupuntuhan niya, yung from the heart, no? With all our heart. Pero parang sa kalooban ng Kapampangan at Pilipino, parang there's no dichotomy. Talagang it flows from one to another up to the point, parang like a river, parang nagiging isa na lang ang punto ng Ebanghelyo. Yung naalala ko rin, di ba, last Sunday lang yung si Bartimeo at si Jesus. Kasi yung kanilang dialogue doon parang nagbibigay din sa atin ng ang tawag nga natin, they don't only listen but they become uh, attentive, no, to one another. Parang uh, alam ni Bartimeo yung na si Jesus naroon at si Jesus alam din pangangailangan ni Bartimeo kaya nga nagkaroon ng liwanag muli yung kadiliman ng buhay ni Bartimeo. Siguro kailangan talaga magtagpo yun eh. Magtagpo yung sabi nga yung uh, pangangailangan at yung sagot para mangyari yung milagro na yun. Kailangan yung buong presensya din ni Jesus at ni Bartimeo naroon para mangyari yung himala. Meron kang term sa dialogue nun, Father Edwin, do you remember? Sinigay mo sa amin. Yung that dialogue between Jesus and Bartimeo, yung pakikipagkapwa kalooban, galing sa iyo yun. Kaya, ganda. Ginamit ko sa homily ko sa Sunday. I quoted yun. That's a very wonderful Filipino pa. Pakikipagkapwa kalooban. Tayo pong lahat, no, na-assign sa, or ako ngayon currently sa social action. Si Father Edwin and Father Deo na-assign din sila sa social action. Para bang hindi lang yung sana maganda yung mga may ideas, maganda yung may isip, yung nagsisimula, pero magpapatuloy yan, no? Bahagi, kasama yan sa kabuuan, pero magpapatuloy yan. Hindi lamang sa isip, pero mararamdaman din natin sa ating mga sinasabi at sa ating mga ginagawa. At ito po ang unang bahagi ng ating pagninilay para sa episode na ito. Meron pang dalawa. At para mabuo na ang ating pagninilay, stay with us, magbabalik po ang Men of Light.
At tayo po ay nagbabalik dito sa Men of Light. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kasama niyo pa rin po si Father Deo Galang, si Father Edwin Bilay at ang inyong lingkod, Father Justin Gatus. At syempre po kasama pa rin si Among John na behind our camera, our dear director, no? Ito po ang ating episode for the 31st Sunday in Ordinary Time, and we are reflecting on the Gospel, Mark chapter 12 verses 28 to 34, at ang ating episode ay pinamagatang sa isip, sa salita at sa gawa, no? At sa first part, ang focus natin yung isip, no? Bilang bahagi ng pagiging buo. Pero sana hindi lamang ito maiwan sa ating isip. Our love for God should also be heard through our words and expressions. Parang ang gandang isunod na nito sa ating kalawang punto. Pagkatapos sa isip, makikita at mararamdaman ito sa iyong salita, no? Sa ating pong ebanghelyo, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos, hindi lamang sa isipan, kundi pati na rin sa ating mga salita, no? True discipleship involves expressing our love for God in what we say. So, di ba, our words reveal the state of our hearts. Magandang pag-isipan sa mga sinasabi natin whenever we are in conversations. Saan ba nagmumula? Ano ba yung pinanggagalingan ng mga sinasabi ko, no? Ano ba yung intention ng mga sinasabi ko? Yes, Father Deo? Sa Hebrews 4, verse 12, sabi, God's word is said to be quick, powerful, sharper than any two-edged sword. Parang yung pagsasalita daw natin, two-edged. Yung una, you can make a person happy, you can make them inspired, pero yung pagsasalita natin, pwede rin can make them desperate or masaktan sila sa pagsasalita natin. And that's why the Greek word for powerful means full of energy. Energy is active and effective. Kaya yung pagsasalita natin, in a way, follows the same logic. And sa pagsasalita, it's either, pwedeng maging tayong grapevine, pwede tayong makasalita sa iba. Pero I hope in the spirit of our gospel, in from our heart, talagang kabutihan at mabuting balita ang lumalabas sa atin. Sabi nga, di ba, yung mga salita natin, it flows, it comes from the heart. At yung puso na yon na naalala ko, meron tayong napag-usapan ng Father Deo with the same gospel na yung Diyos talaga pagka mahal natin, nakakamukha natin siya. Actually, we are made into His image and likeness. So, kung paano mag-isip, kung paano mangusap yung Diyos, dapat yung mga katangian niya na yun, nasa atin. No? Siya yung ating kamukha. Kamukhang mabait, mukhang mabuti, no? Kamukha sa pagpapatawad. No? Dapat makita sa atin yun. At ika nga, masalamin, mahalata tayo na nasa atin yung Diyos. Yun yung isa sa imbisyon palagay ko nitong sinasabi ni Father Justin. Maganda po yung sinabi ninyo, Father Edwin. Naalala ko, bilang bahagi ng paghuhubog sa atin sa seminaryo, di ba? Parang sinasabi nila, hindi lang enough yung mabait ka, yung nagsasabi ka ng maganda, pero we are also invited na bilang mga pastol na nakikiwangis kay Kristo, yung bang magsalita ka ng katotohanan kahit minsan masakit, no? Hindi lamang yung parang gentle ka lang, pero of course in a Christian way, pero yung kahit totoo, kahit masakit, kahit na i-reject ka nila, yung bang pagsasalita mo nakakawangis mo ba ang Diyos, no? Parang maganda rin na paalala ito bilang mga Kristiyano pagka meron tayong mga naririnig tungkol sa atin, how do we respond, no? Paano ba tayo tumutugon? Do we react or do we respond? Kasi malaki pong pagkakaiba niyan. Yung reacting comes from external influences while responding comes from within, from the heart. It is rooted in our understanding and it is rooted in our hearts. Yeah. Kanina may nabinyagan ako. Binyagan ko itong bata. Yung isang ninang, may edad na.
sumainyo ang Panginoon. Sabi, mabuting balita ayon kay San Marcos. Total, sila nang binibini. I made the sign of the cross, nothing sign of the cross. Hindi niya alam yung gagawin niya. No? Kaya usually sometimes, Father Edwin, I take that as an opportunity to do basic catechesis. So, gawa po tayo ng tanda ng krus sa ating para sa isip natin ang salita ng Diyos. Lagay po tayo ng krus sa ating mga labi para yung salita ng Diyos lumabas sa ating mga labi at may sa puso natin ang salita ng Diyos. Parang ito yung talagang with the symbolisms of our liturgy and our faith. It already gives us an idea sa ating pagsasalita in the way that it should be coming out of the Word of God. Di ba, Father Justin, kung minsan may nagsasabi, bakit? Sinabi ko. Kasi totoo naman yan, di ba? Wala namang masama kung sasabihin kong totoo. Kung nasaktan sila, bahala sila. Pero sinabi ko, totoo yan. Pero minsan, sa Men of Light, napag-usapan namin, totoo naman sinabi mo. Pero yung tanong doon, did you say it out of love? Yeah. Yung pagmamahal ba, bahala sila kung masasaktan sila. That is that kind of sinasabi nga ni Father Justin. Hindi lang reactive from the outside impulses, but that comes from within, even from a heart, a loving heart. Sa talagang dama ng kalooban, pagmamahal ng Diyos, ang ating sinasabi. Tutuloy ko, Father Deo at Father Justin, yung sinasabi ko na kamukha, no? Kasi ang dami nating kamukha, pero kung minsan, hindi yun ang Diyos, no? Halimbawa, nasasabihan tayo, mukha kang alak kasi mahino ka. Mukha kang tungit, no? Mukha kang TikTok, mahilig ka sa TikTok. At pinakamasakit, siyempre, mukha kang pera, no? Kung minsan dami natin kamukha, pero yung kalarawan at kawangis natin kung saan tayo talagang orihinal na nilikha, mukhang di na babanggit sa atin, ano? Na mukhang makadiyos ka, mukhang mababang loob ka, mukhang mabait. Kung minsan madalang. So, parang paalala ito sa atin na itong pagmamahal natin sa Diyos at kapwa ay isang paanyaya na makamukha natin siya. Makamukha natin sa buhay. Salita, sabi mo nga, isip at mamaya, gawa. Para pong ngayon pinagdinilayan ko itong mga pagbabahaginan natin. Para bang itong paanyaya sa atin ngayong linggong ito, yung kung mag-exam tayo, parang yung buhay estudyante, di ba? Oo, matalino ka nga, nasa isip mo, magaling kang mag-memorize. Tapos, pagka written exam na, o kaya recitation, paano mo ito i-deliver? Paano mo ito i-organize? Paano mo ito i-share? Tapos, yung mamaya, ito yung matindi. Hindi lamang natatapos sa classroom, pero papaano mo i-apply ito sa labas, no? Sa iyong pakikitungo, no? At ito po yung susunod na bahagi ng ating kwentuhan. Mabubuo na ang daan tungo sa kabuuan at kabanalan. Mahal mo ang Diyos, hindi lamang sa iyong isip, hindi lamang sa iyong salita, kundi nakikita din sa iyong mga gawa. At magbabalik po ang Men of Light. Please stay with us. At welcome po muli dito sa Men of Light. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Kasama pa rin po si Father Deo, Father Edwin, ang inyong lingkod Father Justin at si Among John sa likod ng ating camera. Ito po ang episode for the 31st Sunday in Ordinary Time, and we are still reflecting on the Gospel according to St. Mark chapter 12 verses 28 to 34. At ang ating episode ay pinamagatang sa isip, sa salita at sa gawa, no? And in this third part of our reflection, finally, narinig natin sa Ebanghelyo, Jesus complements the commandment, no? Yung loving God, kailangan din you shall love your neighbor as yourself, no? Ito yung parabang kumpleto, pangungumpleto. And holiness becomes concretized when our love for God is shown in our deeds. Ito naman yung isinabuhay ng mga santo, di ba? Yung pong hindi lang sila basta-basta alam nila na mahal nila ang Diyos, pero nakita ito, no, sa iba't ibang mga uri ng paglilingkod, pagbibigay ng sarili sa kanilang kapwa. Sabi nga
Every opportunity to love others is an opportunity to love God in action. Di wala po sino yung santong nagsabi na when you preach, you should show it with your love, with your forgiveness, with your relationship with others, with your generosity. If you want to, you can also use words. Para bigla. St. Francis, St. Francis St. Assisi. Francis. Parang konting na bibigla ka. Kasi pag sinabi nating preach, tayo na tayo, we talk about it. We verbalize it. Pero for the real saints, talaga, parang even speaking is just secondary to real holiness. Primary dyan, gawa. Itong pangatlong segment ng pagninilay, siguro mas lapat ito doon sa pakikipagkapwa kasi nga gawa eh. Sabi ko nga, yung Diyos, madaling mahalin yun eh. Kasi kamahal-mahal naman siya. Pero yung kapwa, minsan, hirap tayo dun na mahalin sila. Actually, itong kay Marcos, natapos na dun sa pagkatapos nung mahalin mo ang iyong kapwa na yung sarili. Kay Lucas, sinabi nung skriba, sino aking kapwa? No? Kaya ipinaliwanag. So, ito yung kapwa, no? O, yung na-hold up, umalis ka dyan sa asno mo, siya isakay mo dyan, no? Dalhin mo siya sa bahay panuluyan, alagaan at pagyamanin at bayaran yung gastos at balikan, no? Yun. Ba't mo gagawin yun kung ikaw ay kapwa? Kasi yun din ang gusto mong gawin sa'yo kung ikaw ang mapunta sa sitwasyon na yun, no? So, yung pag-ibig sa gawa ay mas iniaanyahan tayo doon sa nagawin ito sa ating kapwa. Parang maganda rin siyang, para tayo nag-Bible study rin dito sa ating third portion, third segment. Parang ganda, no? Kasi nga, ito yung naman kung meron yung love God with all your heart, or with all your understanding, with all your heart, ito naman yung love God with all your strength. Kapag ka nagmamahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa, hanggang saan yung kaya nating ibigay, no? Kung tatalon din ulit tayo sa next Sunday's Gospel, ang ganda rin. Kung ito kaya kong ibigay sa Diyos, kaya kong mag-offer sa Diyos, yung kayang sarili ko, gaano ko kayang ibigay at ialay sa aking kapwa. Kaya, minsan, Father, alam niyo po to, pagod na pagod tayo. Lalo na ako, pag medyo may stroke ka na, tapos may diabetes pa, parang kagad ka nalolobat. Pag, actually, sa ibang bansa, mga katolikong simbahan, yung mga pare, parang hanggang tatlong misa lang. Ano yun? Parang mortal sin. Pag lumagpas ka na ng tatlo sa kanila, no? Kasi yung mga katoliko doon, konti lang. Okay ako siya, hindi man active, di ba? Pero sa atin sa Pilipinas, pastorally speaking, practically, parang hindi ma-appreciate nila. Sabi nun, marami na akong misa. When people ask for your time to give, your all your strength. Kaya minsan, manap ka ng masarap yung tulog pag linggo, mga pare. Talagang sagad ka na, yung pastoral zeal should always be there. Kung huwag mong pakita na napipilitan ka, pagod ka na, o parang ayaw mo na to, it's either you give all or huwag ka na lang mapakita. But do not show that as if napipilitan tayo sa ginagawa natin. Sabi nga ni si Pagsahan, sabi niya, teacher po siyang matanda, pero napaka-inspiring, sabi niya, love your vocation with passion. It is the meaning of your life. Yung pagmamahal mo sa yung tawag, bukasyon, yan ang kahulugan ng buhay mo. Hindi ka dapat not mapapagod to give with passion your response to your vocation. Yung balikan ko yung sinasabi ko na yung sa gawa na pag-ibig. Sabi ko nga, yung love is for the doing. It's not for feeling, no?
hindi mo nararamdaman kaya ginagawa mo. Kundi nagpapasya ka kasi ito yung dapat. At kung minsan nga, sabi nga ni Jesus, hindi mo lang mahalin yung kapwa, pati kaaway. Mm. So talagang kailangan pagpasyahan yun, no? Pero mo kaaway mo, mamahalin mo. So, siguro, kaya sinabi ni Jesus yun, kasi yun naman kaaway mo, mahal din ng Diyos yun, hindi lang ikaw eh. So, so parang, at yun eh, anak din ng Diyos yun eh, hindi lang ikaw. So, ah, mahalin mo siya. Pagpasyahan mo mahalin kahit mahirap. Father Edwin, Father Deo, naalala ko yung quotation attributed to Saint Augustine, ano? Para bang sabi, love God and do what you please. So hindi natatapos doon. Usually tinatapos na nila doon, pero hindi, may katuloy. For the soul trained in love for God will do nothing to offend the one who is beloved. Para bang kung isipin magandang summary, no? Encapsulates the essence of our third point. When we genuinely love God, our actions flow naturally from that same love. When we serve our neighbors, care for the poor, no, protect the vulnerable, and also love and pray for our enemies, we express our love for God hindi lang sa puso, hindi lang sa isip, kundi lalong-lalo na sa gawa, no? So please don't go away and stay with us sa ating pagbabalik. We will be reading your text messages, your Facebook comments, your YouTube comments, your prayer requests and reflections, and to be followed by our birthday greetings, no? And likewise, a short summary and assignment, and our final prayer to be led by Father Edwin. Maraming salamat po at magbabalik po ang Men of Light. At tayo po'y nagbabalik sa huling bahagi ng ating episode dito sa Men of Light na pinamagatang sa isip, sa salita at sa gawa, no? At ngayon atin naman na babasahin ang ating mga inyong mga greetings, ang inyong mga comments sa ating YouTube and Facebook pages at sa ating mga daylight posts. At after nun, greet natin yung mga nagbe-birthdays, short summary and assignment, and a prayer to be led by Father Edwin. Among Deo. Sa ating mga Facebook friends and Facebook community sa Amanu and Men of Light and Daylight community, si Dora Lopez at saka si Elizabeth Kuraming, they are complimenting and responding to the reflections of Brother Joey. Amen. We are prepared and full wisdom of reflection, eye-opener for those who are valued spiritual growth and conversion. Thank you, Brother Joey, for sharing your thoughts, sabi ni Ate Elizabeth Kuraming. Also, thank you for the reflections and feedback of Sister Belle Singyan Katigbak. Lord, thank you for all the chances and growth of being fruit that you have given us and you've given me. I believe according to your expectation. Salamat po kay Edgar E. Yap. Talaga sinasummarize niya, Father Justin, yung ating reflection from the physical, the moral, and spiritual blindness. And ang ganda ng kanyang talagang he would fully summarize our reflection. Thank you, Edgar. Sabi niya, an unwavering faith of Bartimaeus, let us overcome the blind portions of our lives. Always believing in God's promise to lead us to healing and transformation. Amen. And then si Blessy Peterson, salamat po for your feedback, and also Elizabeth Ramingura, and then George Mactibay, Elizabeth Balitaan, and Remedios Henson, at sa ating mga YouTube comments, meron po who's in touch with us, nanggagaling pa po siya sa Hong Kong. No? So thank you very much. Agri Cariesa 6954, and then Teresita 887, and Nitz Paredes. And sa ating mga kaibigan siguro later si Father
Justin naman ang mag-greet ng mga birthday celebrants natin. Yun lang, Father John, Justin. Thank you po, Among Deo. At para naman po sa mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa November 3 hanggang November 9, sa ating pong Pampanga Clergy, November 5, both si Father Alex Dizon at si Among Edgar Garu Panlilio, no, sa magbe-birthday sa November 5. At para naman po sa ating mga volunteers, friends, and collaborators sa Men of Light, sa November 2, birthday po ng kapatid ni Father Edwin na si Loida Martinez. Happy birthday po. November 4, birthday po ni Tita Bern Cruz, no? At ni November 6, syempre, ang ating patuloy na sumusuporta, nagre-remind, ang walang iba, our very own si Tita Rowie Alvarado. Happy birthday, November 6. Si November 8, Bea Cruz. At ang nanay ni Judge Jovay, si Leonora Rosario. Mang Leonora, happy birthday, November 9. Gayun din, November 9, si Glenn Danting. At si Landa Aquino, happy birthday po sa inyong lahat. At syempre po, ngayong darating na linggo rin na ito, ipagdasal nyo po, sama nyo po sa inyong mga dasal ang mabunga at very spiritual na aming annual retreat sa Pampanga Clergy from November 4 to November 7 sa Carmelite Spirituality Center sa Tagaytay. So maraming salamat po at asahan nyo rin po, you are also included in our prayers. And for our summary for today, napakaganda, no? Alam na alam natin itong ebanghelyong ito, itong two greatest commandments, the love of God and the love to our neighbors. Itong dalawang ito talagang hindi mapaghihiwalay. Hindi pwedeng mabuo ang pag-ibig kung walang pag-ibig sa Diyos na hindi nararamdaman ng pag-ibig ng sa kapwa, no? Loving God fully means centering our lives on Him, but this love must also overflow to others. Naalala ko yung quote sa Les Miserables, sabi, "To love another person is to see the face of God." It shows that when we love genuinely our neighbors, we are also loving God. True holiness is not just about personal piety, but about a life fully committed to God through service and compassion. Tayo pong lahat, we are called to embody this love in our thoughts, words, and actions. Sabi nga, sa isip, sa salita, at sa gawa. At para po sa ating simple assignment, kung po ang panatang makabayan, no, rinirecite natin, lagi nating sinasabi, lagi nating isinasa puso, every start of the day, sa mga eskwela, sa mga offices, usually, baka Monday, no? Mga flag raising. Tayo naman sana bilang mga Katoliko na nagmamahal sa Diyos, we make our own panatang makadiyos. Ito po yung early in the morning. Ito sana yung una nating isipin, sabihin, and most especially, damhin, no? Make it a habit to remind yourself of God's love for you, of your love for God, na sana itong pagmamahal na ito ay dumaloy sa lahat ng taong makakasalamuha natin sa buong maghapon. No? Pwedeng ito'y isang awitin na magpapaalala sa iyo ng pagmamahal ng Diyos, a breath prayer, Bible quote, no? Basta magpapaalala sa iyo, magsisimula sa isip at magtatapos sa iyong mga kinikilos at sinasabi. No? Kaya nga, napakaganda ng episode natin. Thank you, Father Deo and Father Edwin, sa ating malaman at makabuluhan na kwentuhan at pagbabahaginan. No? And to cap off our episode for today, Father Edwin will lead us in our prayer and blessing. Naanyahan ko po kayo na ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, mahirap umibig kaya iniuutos mo ito. Hindi ito dapat maramdaman lamang. Dapat itong pagpasyahan. Sa katunayan, mas madali kang ibigin kaysa sa kapwa namin. Ang mahirap ay ibigin ka ng buo. Buong isip, buong salita,
at buong gawa. Dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig, marapat lamang na ganun din sana ako. Hindi nga ba't nilikha mo ako sa iyong larawan at wangis? Magkawangis tayo, magkamuka. Dapat parehong mabuti, mabait, mapagpatawad. Dapat masalamin at makita ka sa akin. Kung buo ang pag-ibig ko sa iyo, yung katangian mo ay dapat katangian ko rin. Pero dahil siguro marami sa amin ay half-hearted sa halip na single-hearted, iba ang nakakamukha namin. Ang iba sa amin ay mukhang alak, mukhang tong-its, mukhang cellphone, mukhang TikTok. At ang pinakamasakit, minsan mukhang pera na ang iba. Marami kaming kamukha, pero hindi ikaw. Sorry po. Mahirap din ibigin ng kapwa kasi kapwa namin sila taksil, kapwa suwail, kapwa namin sila palalo at kapwa plastic, kapwa mapagmataas at walang pakundangan. Marahil kaya hirap kaming mahalin ng kapwa, nakikita namin ang sarili namin sa kanila. Mas malamang ayaw namin silang mahalin kasi baka di naman ibalik sa amin ang pagmamahal at masaktan lang kami. Baka walang kapalit ang pag-ibig namin. Sa dulo, pinagpapasya mo rin kaming ibigin pati kaaway. Bakit? Kasi yung kaaway namin, mahal mo rin. Anak mo rin yung mga hindi namin gustong kapwa. Kaya Lord, please, dagdagan at patibayin mo ang marupukong pag-ibig. Hari nawang maging buo ito para sa iyo. Hari nawang hindi ito naghihintay ng kapalit para sa kapwa ko. Ito'y aming samo at dalangin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po, Father Edwin, no? Napakaganda ng panalangin, buong buo at talagang nandun lahat, no? Yung ating napag-usapan. At dito po nagtatapos ang ating episode. Isa na naman mabunga na episode sa ating Men of Light na pinamagatang sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po si Father Justin Gatus. Ipagdasal po natin ang isa't isa. O si Father Deo Galang, sana makapagsimba tayo this Sunday. Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Salamat po.